Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Noel Ocampo Reyes, Assistant Secretary at Spokesperson po ng Department of Agriculture. At ito po ang ating 128th virtual presser ng Task Group on Food Security na pinamumunuan po ng Department of Agriculture sa pamumuno ni Secretary William Manong Willie Dar. Katuwang po ng ating Department of Agriculture ang 22 pang ahensya ng pamahalaan na pinamumunahan po ang Task Group on Food Security. Sa laki po ng puder ng ating task group ay hinati po ito sa siyam na sub-task groups. Ito po ang food resiliency, energy, food value chain and logistics, water, agribusiness, food procurement and distribution, economic intelligence, strategic communications at aquaculture and fisheries. Sa kabila po ng magkakasunod na pagsubok sa sektor ng agrikultura, nanatili pa rin pong matatag ang supply ng ating pangunahing pagkain para sa milyong-milyong Pilipino. Ito'y dahil patuloy na nag-aabot ng ang kagawaran sa pamumuno po ni Secretary Dar ng mga suporta at tulong para mapabuti ang produksyon ng ating mga food heroes sa ating mga bayani para maihatid ng dekalidad at abot kayang pagkain sa ating mga mamimili. Una po dito ang pagpapatatag ng supply ng pangunahing butil natin ng bansa, ang bigas. Ayan po, nagbumula siyempre sa palay. Kaya ngayong hapon, kumustahin natin ang food supply situation, ang rice supply situation, vegetable, karne po, gulay at isda. At siyempre po, ang food supply situation natin. So, kasama po natin walang iba. Naku, lagi nating suki dito, si Engineer Ariel Cayana ng aming pong Undersecretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization. Yusek Ariel, maraming salamat po. Magandang hapon. Magandang hapon po, Asek Noel. At yan po. At tuloy na natin. Ito po, napakagandang balita. Ito po, fresh from the oven. Sabi nga nila, ito po, nirelease natin, nagpapasalamat sa Secretary William Dar sa ating mga local government units, lalo na po ang ating mga pangunahing rice producers ng bansa. Una na po dyan ang Nueva Ecija, Isabela, yan po, pababa. So, ikwento po natin, Yusek Ariel, ano po ang lagay ng ating palayan? Ang ating presyo, lalo na po, presyo ng palay, bumabagsak daw po. So, kailangan ipaliwanag po natin ito. Asek Noel, siyempre po ay gusto rin po natin maipabatid sa ating mga tagapanayam ang magandang balita. Ano po yung magandang balita? Tayo po ba ay magkakaroon po ba ng increase or pagtaas ng ating ani kumpara na po sa tumaas last year na 2020, yung 19.4 million metric ton. Sa ngayon po, Asek Noel, ay nakapagtala po tayo ng bagong record sa 2021 first semester. Ano po to? 8.79 million metric ton na 4.93 na mas mataas kaysa nakarang taon. Ibig sabihin, Asek Noel, meron na po tayong buffer from the benchmark or baseline. Ang kagawaran po hindi tumitigil, patuloy pong nagsasagawa ng mga akbang at proyekto upang maipatuloy po natin ang magandang ani ng palay na maglalayon din pong magpapataas ng kita. Nilalayon po ng kagawaran natin ang ating target ng 11.53 million metric ton na produksyon sa pangalawang semester. 8.8 plus 11.5. Ano po ang magiging epekto, Asek Noel? Sakaling maabot natin ang target nito second semester, tayo po ay makapagtatalaga ng humigit kumulang sa 20.3 million metric ton. Nahigit po doon sa nabanggit nating 19.29 million metric ton production last year. Yun ano po ang verified ano po. Yes po. So ano naman ito po ang contention ng ating mga magsasaka, ito po ang presyo ng palay ngayon. Ito, papasok na po tayo ng anihan at ito po, pakita natin siguro yung mga ating supply ng or presyo pala ng farm gate po. Kumusta naman po ngayon ang price monitoring natin sa buong kapuluan po? Asek Noel, hindi naman po nalilingid ng kalaman ng lahat na talaga naman pong merong area na mababa po ang presyo. Pero lalagay po natin sa tamang perspektibo. Number one po ay ang national average po natin. Tingnan po natin.
Sa press po, ang minimum ay 14, sa dry naman po ay 18. As compared po dun sa last week ay 15 at saka 18 po. At ang ating pong national average as compared to last year, 14.83. So hindi po masyado nagkakalayo, Asek Noel. Opo. National po yan. Pag dumako naman po tayo dun sa ating mga regional, Asek Noel, sige. ay yung, Ito. yung napabalita po, kung sa sisilipin po natin, halimbawa po yung Mimaropa, yung region sige. 4B. Opo, Mapapansin nyo po ang fresh or sariwa, ang minimum po ay meron po tayong 13 sa Occidental Mindoro at 14 naman po ang maximum. Okay. Doon naman po sa dry Asek Noel ay meron po tayong 18 at 19 naman po doon sa maximum. Tama lang po yun. Di po Pero ba? ulitin ko po, Asek Noel, meron po talagang totoong mangilan-ngilan exceptional na 10, pero ito po yung mga basang-basa at medyo sira pong palay. Kaya po tayo nagpapasalamat po sa mga top rice-producing provinces natin, Yusek, no? Yes po. Una na po ang Nueva Ecija, na kung saan nagdadagdag pa si Governor Oye Umali ng piso o 2 piso from the prevailing farm gate price. At ganun din po ang Isabela kay Governor Rudito Albano. Nakausap po kanina. Ako, napaka laking tulong po ito sa ating mga magsasaka. At hindi lang doon. Pati po yung mga samahan na magsasaka, yung NMI dyan sa Isabela kay Kong Ana, di ba? Yeah. Ibalita nyo nga po, si Karel. Asek, atin po sanang, hindi naman po sa iniyayabang natin po sila, sana po dumami po ang kanilang katulad na lahi. Yung mga lahi na gumaya po ang ibang LGU sa kanilang magandang mga modelo. Number 1, binibili po nila yung local na produksyon ng kanilang mga constituent. Number 2, ito po ay kanilang, ng tamang presyo, of course. Ito po ay kanilang pinagigiling para magkaroon ng high value or value adding. At ang pangatlo po, ito po ang pinamamahagi bilang ayuda nila sa mga naka-quarantine or mga lugar na may lang food gulaw, di ba? Opo. Okay. So, pasalamatan din natin yung kababayan mo, si Governor Pineda ng Pampanga. Namimili daw siya ng palay, ready-to-meal palay from NFA, tapos ginigiling niya, tapos sinasama niya tamang-tama sa food pack distribution doon sa mga kabalin natin sa Pampanga. Opo, tama-tama po ang pangalan, Nanay Lilia, at saka pong gobernador, si Gobernador Delta. Dadagdagan ko lang po, Asek Noel, bukod po sa namimili po siya, looking forward, siya po mismo ay nagpapatanim po ng clustered at consolidated para magpakita po siya ng modelo at ito rin po gagamitin niya sa mga pang-ayuda. Ayan po. Sa Ilocos Norte naman po, kung taga-saan ako, yan pa, si Governor Manotok naman po. Nag-alat po ang Ilocos ng 35 million para pambili. Ganon din sa Pangasinan, Governor Pogi Espino. Nako, 400 million naman. Yan. Asek Noel, ang atin naman pong inilalambing sa mga gobernador na hindi pa po nagagawa yan, ay marami pong modality paano nila gagawin. Number 1, magagamit po nila ang kanilang mga IRA, of course, for some certain sense of flexibility within the COA rules and regulations. And number 2 po, may mga financing institution like Land Bank and DBP na pwede po nilang gamitin, Asek Noel. Tama po. Ito po, ayon po sa Land Bank, no, meron po silang palay at mais ng lalawigan. Nagbibigay po sila or nagpapamahagi ng credit program na as of July 31, 2021, nakapagpahiram sila na 3.8 billion pesos sa 8 LGU sa bansa. No? Siguro to sa top rice and corn producing provinces. So, Tama ganda po yun. So, meron din po, kumpletuhin ko na yung report natin. Sa Western Visayas po, ang Negros Occidental, nagtabi ng 5 milyon. Ang Iloilo naman ay 100 million. Yan po, Aklan, 2 million po. Naku, napakasama. Asek Noel, At sa mabuhay Mindanao, po. South Cotabato rin. Mabuhay po ang ating mga LGUs, mga Asek Noel. Okay. At binabanggit niyo po, maliban po dun sa IRA, ito, meron po tayong sagip-saka na batas na kung saan ay nagse-set aside, may legal cover ang mga LGUs na mag-set aside ng pera para i-promote ang mga development programs kasama na ang pamimili, direct purchase of agri and fishery products from accredited co-ops and enterprises. Konti pa pong dagdag, Asek Noel, dahil po sa sagip-saka, even the institutional buyers like
Bucor, Land Bank, yung mga ospital, yung mga pakain na mga feeding, ay pwede pong diretsong bilhin sa ating mga magsasaka para po naman makinabang pareho yung magsasaka at saka po yung ating mga institutional buyers sa tama at wastong presyo po. Isa pang magandang development, Yusek Ariel, balita natin, na yung usapan niyo po sa DSWD, kasi po mga kaibigan, ito pong Pantawid, 4Ps, Pantawid, Pamilyang Pilipino Program, meron po nakalaan na 600 pesos para sa rice allowance. Instead na cash, bibigay po nating rice, no? Ganun naman ginagawa ng DSWD. Correct. Pero may pinag-uusapan po tayo na mas maganda na mismong sa NFA po. Paki-explain ka nga po, Yusek Ariel. Actually po, isa po sa miyembro ng NFA Council ng DSWD at nagkaroon po ng resolution coming from the last NFA Council. Kasalukuyan po may NFA Council, Sec Noel, at dun sa resolution na yun, napagkasunduan po na ito pong mga ayudang cash na ibibigay po this coming fourth quarter ng DSWD ay bibigay po nila yung pong pagbili ng bigas para pamahagi po sa ating mga 4Ps po. Okay. Yes, sir. So, hindi muna sa NFA, hindi pa pambili? O Gagamitin po nating modality ang NFA, kung ano pong meron ng NFA. Hindi po bang ginagawa ng NFA because buffer stocking po ang kanyang mandato ay buy, roll, and sell. So, doon po, para diretso makabili ng po. kagad sa DSWD. Correct po. Para umikot, Yes, sir. ma-roll over. Yan pa maganda po to. Yes, sir. So again, yan po mga kaibigan ang hatid sa atin sa palay procurement. Ito po ang ginagawa ng Department of Agriculture. Pangatlong taon na to, Yusek Ariel, di ba? 2019, 2020, nanawagan po si Secretary William Dar sa ating mga provincial LGUs, municipal at city, kasama na. Pati yung FCAs, yung malalaki, gaya ng NMI sa Isabela at meron din po sa ibang lugar ng ating bansa. No? So para mamili. Maliban po kasi ang pondo ng National Food Authority na 7 billion ay pang buffer stocking. Pero niro-roll over po yan. Correct po. Tama po. So, yan po. So, pasyalan naman natin na Yusek yung iba pang presyuhan. O ito, rice outlook natin sa ating susunod na hanggang katapusan. Ito po, siguro paki-explain ka nga po ito based on actual import arrival. Ano po ang taya? Okay po. Ano po ang taya ng ating supply ng bigas sa buong bansa? Sec Noel, base po sa ating datos, ang pinag-uusapan lang po natin ay ang ating third quarter po ngayon, sa actual. Okay, based on the supply actual outlook, ito pong buwan po ng nakaraan, Agosto, ay yun po ang ating leanest month. Ang ibig sabihin po, wala po tayong harvest, kanya meron lang po tayong 39 days. Pero paakyat na ulit. Okay, Po, kasama na po rito yung beginning stock, local production, at saka po yung import natin. Alam naman po natin na ito po yung time din po na pinapayagan muna po natin yung managed import po natin. Tama. Para pagdating ng harvest ay hindi na po makakapasok ang mga imports natin. Tama po. So, with sabi nyo nga po, pakyat na ngayong September. Yan po. Mapapansin nyo po, nag-51 days na po siya. Ang ating pangatlong quarter ay magtatapos sa 51 days. Ang peak po ng harvest natin ay October, November, December, the last quarter. Kaya naman, 95 días. Wow. That is more than 3 months, Sec Noel. So ang Yan ating po, projection, at ang ending inventory po, nabanggit na po kanina, yung ating first semester ay meron na nagtalaga na po ng bagong record. So kung gaganda pa rin po ang ating mga target at projection, ang ending inventory po natin para sa taon ay 95 days. Ibig sabihin, mahigit na 3 buwan po ang stock. Sana naman hindi tayo dalawin ng ating mga kapatid na bagyo. Last quarter of the year. Well, Sec Noel, katulad po ng sinasabi ng kalihim ni Manong Willie, yan po ay isang bagay na kaya lang nating panalangin pero hindi natin mapigilan. Pero meron po tayong mga aksyon bago, during at after po ng bagyo kung sakasakali mang abutin po tayo. So again, mga kaibigan, kampante po tayo. Maganda po ang supply ng bigas. Nitong September, patungong bare months hanggang Pasko. Hindi po ba? Sana naman hindi tayo dalawin ng mga bagyong malalakas. Yes, sir. Pero pumunta naman po tayo sa may kanin na. Sa gulay naman at mga ulam. So, umpisahan natin sa pinakbet vegetables sa Yusek Ariel. Ito po, in lowland vegetable supply outlook. Kumustahin natin?
Yes po. Para po sa ating mga lowland vegetable outlook, Ayan po. Noel, ang ating pong demand para sa third quarter ay magtatapos po, sufficiency or adequacy level po natin ay 85%. So, ibig pong sabihin ay merong kakulangan po tayong 15%. Pero ito pong 15% nito dahil po sa utos ng ating kalihim yung pong relentless and sustainable plant, urban peri-agriculture, yung pong walang tigil na what we call rural, what we call farming po natin, ay umaasa po tayong mapupunan po yan para po dan sa season and off-season vegetable po natin. Yan. Maganda pong siguro paalam natin yung urban and peri-urban agriculture program na kung saan yung mga kalapit na riyon dito sa NCR ay hinihikayat natin at binuhusan natin ng pondo para ipalagana pa yung pagtatanim ng pinakbet vegetables. Di po ba, Yusek? No? Actually, Asek Noel, to be surgical, ang sabi po ng kalihim, inamon po niya si Director Vilma Di Maculangan. Ng Calabarzon po yan, Yes mga po. kaibigan. At si Director Chris Bautista na Region 3, kayo ang pinakamalapit na source na merong pong planting area to the hungry mouth of Manila, which is more than 10% of our population. Logistical-wise, kayo po ang pinaka-non-challenging or pinakamura. So, ang sabi po ng kalihim, clustered at saka consolidated po ang gagawin nila para po, una, matugunan po yung kanilang lokal na sufficiency level or security level at ang lahat ng sumobra ay ibuhos po natin sa Metro Manila. Okay. Pumunta naman tayo sa meron tayong pinakbet. Isa pang masarap na chop suey vegetables naman po. Sa ating mga highland vegetables, puntahan naman natin ang supply outlook, Yusek. Ito po, paki-explain po itong table na ito. Yes po. Sa kasalukuyan po sa highland vegetable po natin, Asek Noel, mapapansin niyo po na mataas po ang ating adequacy or sufficiency level. Sapagkat alam naman, Sobra-sobra. aba, may efficient po ang mga nagpo-produce po natin sa mga kakar, sa Cordillera region, at saka po yung mga kalapit natin. Sa Nueva Vizcaya. Yes, the NVAT po Nueva Vizcaya. Ito po ang maganda pong what we call, kasalukuyan po nating magandang nagaganap. Bukod po sa concern lang po ang kalihim dun sa pagdi-deliver ng pagkain, binigyan niya pong diin ng safety, Asek Noel. Oo nga, tama. Napansin po ninyo, kayo po mismo naka-witness, nung last week, pinuntahan po niya yung sa Region 2 na kung saan, bago pa po dalhin at pagdala sa dun sa what we call bagsakan, ay tinetest po ang residue level, pest risk analysis para masigurado natin ang kinakain ng ating mga Safe consumer ay safe po. Okay, sige, maganda po yan. So, pumunta naman tayo sa ulam na. Naku. Isda. Ayan Isda. po, sabi nila, tumataas daw po ang So, explica po natin itong table na to kung saan ay may kakulangan tayo ngayon. Hindi naman talaga natin pinagkakailangan. Pero Yes meron po. Ito po. Asek Noel, bago ko po isabihin yung kakulangan, sabihin muna po natin kung saan Paano po yung sources natin. Sige. Alam naman po natin the other protein ano po natin na substitute or protein alternative po natin na isda at vital po yan. Both from aquaculture, mariculture at saka po yung captured po natin. Doon po sa ating aquaculture, we have tilapia at saka bangus. Ang maganda po rito ay reasonable po ang presyo, Asek Noel, at malaki po ang contribution nito. So, pangalawa po ay yung mga cuts po natin. Sa cuts naman po natin, ang challenge po kasi sa cuts, Asek Noel, ay meron po tayong closure season. May closure po ang Visayas, Mindanao at ang Palawan. So, sa kalagayan po yung pag may closure, kanya nga po tayo, ulitin ko po ang last resort po natin for the security level, para ma-adequate po natin, ay i-import po tayo. Pero, ang ini-import po natin, Asek Noel, ay ang CNI, yung pong security, yung pong certificate of necessity to import. Yung pangangailangan lamang po na kinukonsulta. Kinukonsulta po sa ating mga NFARC po. Kanya po, pag sinalamin po natin, Asek Noel, ang ating pong supply outlook for September, which is the third quarter ay 100% po. Pagdating po ng fourth quarter ay aangat po siya ng 102% at magtatapos po tayo sa 103. So, magle-level lang po, Asek Noel. So, mga kaibigan, kaya may konting kakulangan po dahil close fishing season. That is right. Last quarter sa mga major fishing grounds ng Pilipinas. Yes po. Para makapag-regenerate yung ating pong karamihan po dyan. Sardinas, samba, yan po. Opo. So, again, yan po. So, tumungo naman tayo sa iba pang mga ulam, kagaya ng, ito po, manok. At
sinasabi nila sobra po, bumagsak daw po ang presyo. Ikwento po natin, Yusek Ariel, kung bakit ganito ang nangyayari siguro. Sige po. Well, Asek Noel, may mga trade-offs po eh. Halimbawa po, manok na yung sa sektor na manok. Siyempre po, pag pinasapan natin manok, broiler at saka po yung poultry. Marami po sa ngayon dahil let us look at the economic condition na talagang may mga walang trabaho at saka mahirap po ang buhay. So, from manok po, naghanap po sila ng protein substitute in the form of eggs. Okay. Ayan, mas mura pero hindi mo naman matatawaran ng protein at sustansya. Kanya po kung mapapansin nyo, malaki at tumaas ang consumption ng egg. Medyo kumonti naman po ang consumption sa broiler or chicken natin. But things are gonna be corrected by economic condition. At tinitingnan naman po natin at minamanage naman po natin mabuti na ang ating local production will not be competed highly via imports po. Ayan po. So again, Yusek Ariel, magbigay daan tayo sa ating mga kaibigan journalists, media persons. Nagpadala po sila ng kanilang katanungan. Umpisahan na po natin kay Ray Pilaya ng UNTV. Tanong niya, ilang percent po ng total production ang kayang bilhin ng NFA? Humihiling ang magsaka na sana daw bilhin ng gobyerno sa mas mataas na halaga kasi nasa 10 to 14 lang po ang per kilo ngayon. So pinakita po kanina ni Yusek Ariel yung presyuhan across the country po by region. Hindi naman po 10 to 14. Yan po. At hindi lang po. Ang budget po ng NFA ay 7 billion a year. Ang ito po ay nakakabili lamang ng 300,000 metric tons. Dagdagan niyo pa nga po, Yusek Ariel. Para po mas maunawaan po nila in terms of percentage, ang kaya pong bilhin niya sa total, kasi po local lang pong kaya niyang bilhin, hindi nag-import ang NFA, ay 3% lamang po ng total production natin. Kanya po gumagawa na lang po siya ng flexibility, nagbabuy, sell, and roll po siya para mapalawak at mapahaba po niya yung PC niya. Ibig sabihin po, mga kaibigan, yung 7 billion, ginagamit, pambili para ma-roll over. Correct. Ganyan po. Bili ng palay, meal, into bigas, benta yung bigas. Kunyari sa DSWD, kuha uli ng pera, pambili uli ng palay. Roll over po yan. At least, 2 beses daw po, sabi ni Secretary. Kung pwedeng 3, why not, no? Kung mabilis ang turnover. Kay John Enriquez po ng DCAS, ang rice supply po natin hanggang December, again, pakiulit nga po ang ating supply situation ng bigas hanggang katapusan ng taon. Yusek Ariel. Asek Noel, with the good reports, the potential increase in what we call actual harvest plus the target that we have. At alam naman po natin nasa last quarter ang harvest ay magiging 90 plus days po tayo by the end of December. So may 3 buwan po ang stock natin. Okay, ulitin siguro natin kay EJ Gomez ng Manila Times. Ano po ang gagawin natin sa pagbagsak daw ng presyo ng palay? Na-explain na po natin yung ating mga partnerships sa LGUs. Pakiulit po, Yusek Ariel, para sa inyong quotable quotes. Nabanggit po ni Asek Noel, let us be careful, hindi po lahat ng area mababa. Okay, ang national average po natin, nabanggit na natin kanina. So, sa mga lugar lamang po na mababa. Okay, number 1 po, ang NFA ay magpo-focus doon. Okay. Number 2 po, utos na sekretary ang DA, tumulong na maihango ang mga produktong palay ng farmers para maibenta doon sa tamang area para hindi po pinupuntahan at nagiging mura. Okay. Number 3 po, yung mga drying facility po natin, in-intensify para po hindi basa, hindi press po at magandang presyo. Of course, nabanggit niya Sec Noel, meron po tayong mga LGU partners na bumibili. In-encourage po natin mga institutional buyers. And last but not the least po ay ang sinasabi po natin na yung pong ating mga mismong magsasaka at mga kooperatiba ay matuto rin pong gumawa ng value adding instead of sa selling palay, ito po'y patuyuin nila, itago muna, i-process, i-mill at bigas pong mabebenta nila. Okay. So yan po. Siguro kay Annabel Surara naman, DCAC, sabi niya, kailan mararamdaman ang pagtaas ng presyo ng palay? Asek Noel, ito po, let us be careful about that. Ang sinasabi po ni Manong Willie, hindi po natin pinapataas ng presyo ng palay. Ang ginagawa po natin, tamang presyo at pinabababa po natin ang production cost. Tama. At pinapataas po natin ang production yield dahil po ang pagpapataas ng presyo ng palay ay magmamanifesto sa bigas at ang consumers ang mapaparalyze po natin. So, yung tama lang pong presyo ang gusto po ng ating Manong Willie.
So, based po sa datos at sa pag-aaral, 19 pesos po. Kaya naman yun ang buying price ng NFA. So, Yes yan po. po. Rule of thumb po kasi pag 19 times 2, 38 dapat ang regular meal. Something like that po. Okay, sige. Bumababa na daw po ang inventaryo ng bigas sa Pilipinas, sabi ng PSA. Ano masasabi niyo rito, Yusek Ariel? Well, depende po sa season at saka po sa quarter natin. Nabanggit naman po natin na during the lean season, walang harvest, and because we are managing import, bumababa po. Pero hindi po yung level na critical na nakakatakot, Asek Noel. Ang pinakamababa po natin, mahigit na 1 buwan. At ang pinakamataas po natin, 3 buwan, which is reasonable. Asek. Opo. Siguro ibalita rin natin yung pamimigay natin ng ito, yung buwis na nakalap noong 2019 at 2020, Yusek Ariel. Opo. Ipamimigay po natin ayon sa batas, di po ba? Tama po kayo. Beginning October. Asek Noel, yung RTL po ay nagsasabing in excess of 10 billion na nakalap po natin dun sa taripa po ng pag-import ng bigas. So nakakalap po tayo, there will be around 1.5 million farmers tilling 2 hectares and below who will be receiving 5,000 pesos in cash this coming October. That will be scheduled and will be actually graced by the Secretary. Ito, panghuling tanong po, pakilinaw daw po yung ASF indemnification. Totoo po bang wala na 5,000 o 10,000 na ba? Pakiklaro nga po at marami nagsasabi 5,000 daw, hindi ba? 10,000 na po, hindi po ba, Yusek Ariel? Actually, Asek Noel, may cut-off po tayo dun sa indemnification na nagbibigay po tayo ng 5,000. That will be June 30. After that po, hindi na po tayo nagbibigay ng 5 o 10,000, kundi ini-insure po natin sila. So yung insurance pong yun na maggagarantiya sa kanila na yung 10,000 ay makukuha nila in case na meron pong mangyayari. Ng ASF po. Yes po. Pag halimbawa, wag naman po sana, ito po isang availment, isa pong insurance na ayaw po natin. Para pareho po ng funeral benefit, wala pong gusto maka-avail ng funeral benefit. Siyempre. But since death is inevitable, meron po silang kasiguraduhan. Ayan po, dapat ho, naka-insure kayo sa PCIC. Libre lang po Yes, sa mga nakalista sa RSBSA, yung Farmers Registry po. Libre po ang premium. Pero partly subsidized naman sa semi-commercial racers, di po ba? Sa Tama po. PCIC. Yes po. Yan po. So again, ako ang bilis ng ang oras sa Yusek Ariel. Ang bilis, ano ha? Pero ang dami natin na-cover. So again, parting words again, Yusek Ariel. Asek Noel, wala naman po akong parting words, kundi yung sinasabi palagi ng kalihim, ang kanya pong vision, no matter how hard the situation is, he's always hoping that there will be a normal time to come, normal days to come, and then that normal time, ang kanya pong vision is a food secure and resilient Philippines with prosperous farmers and fisher folks po. Well said po, well said. So again, maraming salamat po kay Engineer Ariel Kayanan, ang ating pong Undersecretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization ng Department of Agriculture. So sa aming pagtatapos, muli kaming nagpapaalala sa lahat na dapat po ay tuloy-tuloy ang daloy ng pagkain at iba pang essential inputs para sa food and fishery production. Sa patuloy natin pagharap sa hamon ng pandemya, magtulungan po tayo para masiguro ang delivery ng mga pagkain at iba pang agri-fishery products at syempre po livestock kasama na vegetables mula sa production centers patungong pamilihan at syempre hanggang sa ating hapag. Let us be one in ensuring that all Filipinos will have access to safe, quality, and affordable food. Sa lahat po ng ating mga magsasaka, mangingisda, nag-aalaga ng baboy, manok, at iba pa, ay gayon din at ating mga partners sa food supply chain, katuwang ng pamahalaang Duterte, tayo po sana ay masiguro natin na sapat at abot kayang masustansyang pagkain para sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Gayon din naming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng member ng 1DA family, sa ating pong mga regional offices po. Yan po ang poder ni Yusek Ariel, yung operations group. Ipagpatuloy po natin ang ating sama-samang pagkilos tungo sa isang food secure and resilient Philippines with empowered and prosperous farmers and fishers. Sa Radyo TV Malacanang, PTB4, Radyo Pilipinas at PCOO sa pamumuno ni Secretary Martin Mart Andanar. Boss, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin dito. 2 beses sa linggo, Martes at Huwebes,
2:30 hanggang alas 3 ng hapon. Yan po. Please visit our website, da.gov.ph, and like our official Facebook page, Department of Agriculture Philippines, and send us a tweet through official Twitter account at Manong Willie. Para po sa mga past presser, sa nais ninyong mapanood muli si Yusek Ariel, kasama na ako, at si Secretary William Dar. Ito po, meron po kaming YouTube channel. Ayan po, Ani at Kita ng Department of Agriculture. Hanggang sa susunod na virtual presser, ako po muli, Assistant Secretary Noel Ocampo Reyes, kasama si Yusek Ariel Kayanan ng Department of Agriculture. Magandang hapon po sa ating lahat.